Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay offering. Sa pagsisimula ng mga mahal na araw, inilalapit tayo ng ating ebanghelyo sa isang napakagandang tagpo. Isang tagpong puno ng katahimikan, ng pagmamahal at malalim na kahulugan. Ito'y hindi eksena ng himala o pagtuturo sa harap ng maraming tao. Ito'y eksena ng isang simpleng hapunan, isang personal na sandali, isang kilos ng pusong nagmamahal. At sa gitna ng tagpong ito, makikita natin ang isang salitang bumubuod sa lahat ng ito. At yan ay ang pag-aalay o offering. 6 na araw bago ang Pasko, dumating si Jesus sa Betanya, sa tahanan ni Lazaro, Marta at Maria. Ito ang pamilyang kanyang minahal, ang pamilyang kanyang pinuntahan, hindi lamang bilang guro, kundi bilang kaibigan. Sa hapunang iyon, si Marta ay naglilingkod, tahimik, matapat at praktikal. Si Lazaro kasama sa hapag, isang buhay na patutuo ng kapangyarihan ni Jesus sapagkat siya'y binuhay mula sa kamatayan. Ngunit ang sentro ng kwento ay si Maria. Kumuha siya ng isang libra ng mamahaling pabango, purong nardo, at pinahiran ang mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito gamit ang kanyang buhok at napuno ng halimuyak bahay. Isang napakasimple ngunit napakalalim na kilos. Ito ang larawan ng pag-aalay. Isang pag-aalay na hindi nagtitipid. Isang pag-aalay na hindi nagtatansya. Isang pag-aalay na nagmumula sa pusong nagmamahal. Ang tao ay laging may iniaalay. Ang tanong lamang ay kanino at para saan. May mga taong iniaalay ang kanilang oras sa trabaho, ngunit wala nang natitira para sa pamilya. May mga taong iniaalay ang kanilang lakas sa paghahanap ng yaman, ngunit nakakalimutang alagaan ang kanilang kaluluwa.
At may mga pagkakataon na ang ating iniaalay ay hindi ang pinakamaganda, kundi yung mga tira-tira, yung mga extra, yung natitirang oras, yung natitirang lakas, yung natitirang atensyon. Ngunit si Maria ay hindi ganoon. Ang kanyang inialay ay mahalaga, mahal at mahalaga sa kanya. Ito yung unang aral ng pag-aalay. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng pinaka-mahusay. Hindi lang yung mga tira-tira o yung extra. Ngunit hindi lahat ay nakaunawa sa kanyang ginawa. Si Judas Iscariote ay nagreklamo. Bakit hindi na lang ibinenta ang pabango na yan at ibinigay ang pera sa mga dukha, sa mga mahihirap? Sa unang pagtingin, tila makatwiran yung kanyang sinabi. Praktikal, makabayan siya, makatao. Ngunit sinabi ng Ebanghelyo na hindi niya ito sinabi dahil sa malasakit niya sa mga mahihirap, kundi dahil siya'y magnanakaw. Dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng tila tama ay tunay na tama. May mga kilos na mukhang makatwiran, ngunit walang pag-ibig. At may mga kilos na mukhang sayang sa mata ng mundo, ngunit puno ng pagmamahal sa mata ng Diyos. Madalas, tayo ay katulad din ni Judas. Sinusukat natin ang pag-aalay. Tinitimbang natin yung worth it ba? Tingnan natin. Tanungin natin yung sarili natin. Minsan sinasabi natin, bakit kailangan ko pang gawin ito? Bakit kailangan ganito kalaki ang ibigay ko? Hindi ba sapat na ito? Ngunit ang pag-ibig ay hindi sinusukat. Ang pag-ibig ay nag-aalay ng walang hinihinging kapalit. Sumagot si Jesus, hayaan ninyo siya. Iningatan niya ito para sa araw ng aking libing. Sa mga salitang ito, ipinapakita ni Jesus na ang ginawa ni Maria ay hindi lamang simpleng kilos ng pagmamahal. Ito'y isang prophetikong tanda. Isang paghahanda para sa kanyang kamatayan. Habang ang iba ay hindi pa naunawaan ang mga mangyayari, si Maria ay kumilos na. Na tila ba parang alam niya ang lalim ng sitwasyon. Ito yung ikalawang aral ng pag-aalay. Ang tunay na pag-ibig ay marunong makiramdam. Marunong makakita ng mas malalim na pangangailangan. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na ang pinakamahalagang maibibigay natin ay hindi pera o bagay kundi presensya. Ang pagiging naroon para sa isang taong nasasaktan. Ang pakikinig sa isang taong nag-iisa. Ang pagdamay sa isang taong nangangailangan. Ito ang pag-aalay na hindi nasusukat, ngunit napakahalaga. Sa huli ng Ebanghelyo, makikita natin ang isa sa mga realidad. Ang plano ng mga pinuno na patayin hindi lamang si Jesus, kundi pati na si Lazaro. Bakit? Dahil maraming tao ang naniniwala kay Jesus dahil kay Lazaro. Ito yung ikatlong aral ng pag-aalay. Ang buhay na iniaalay sa Diyos ay nagiging patotoo na maaring magdulot ng pagtutol. Ang pagiging tapat sa Diyos ay hindi laging madali. May mga pagkakataon na ito ay hindi mauunawaan ng iba. Minsan ito ay pagtatawanan, minsan ito'y hahamunin. Ngunit ang tunay na pag-aalay ay hindi nakadepende sa reaksyon ng iba. Ito'y nakaugat sa ating relasyon sa Diyos. Sa simula ng mahal na araw, ang Ebanghelyong ito ay paanyaya sa bawat isa sa atin. Ano ang iniaalay ko sa Diyos? Ang aking oras ba ay iniaalay ko sa Kanya? Ang aking puso ba ay bukas para sa Kanya?
Ang aking buhay ba ay nagiging handog ng pag-ibig? Sapagkat sa huli, ang buhay na hindi iniaalay ay unti-unting nauubos. Ngunit ang buhay na iniaalay ay nagiging mabango, nagiging halimuyak na umaabot sa iba. Tulad ng pabango ni Maria na pumuno sa buong bahay, ang pag-aalay na may pagmamahal ay may kapangyarihang baguhin ang ating paligid. At higit sa lahat, ito'y nagbibigay lugod sa Diyos. Sa pagpasok natin sa mga mahal na araw, marahil ito ang paanyaya sa atin, maging tulad ni Maria, mag-alay ng buo, magmahal ng walang sukat, at ibigay ang pinakamaganda para kay Kristo. Sama-sama tayong magnilay ngayong Lunes Santo. Ano ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay kung saan tinatawag tayong ialay kay Jesus ng buong puso? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, tulad ni Maria, turuan mo kaming magmahal at mag-alay ng walang pag-aalinlangan. Alisin mo ang sa aming puso yung pagiging makasarili. At turuan mo kaming ibigay ang pinakamaganda sa iyo. Nawa ang aming buhay ay maging halimuyak ng iyong pag-ibig sa mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.